Hindi ito barge. Ito ay tinatawag na LCT or Landing Craft Transport. Sa episode na ito ng Barkong Kaalaman, aalamin natin kung ano ang LCT at bakit dumadami ang ganitong klaseng barko dito sa Pilipinas. Ang LCT ay unang ginamit bilang barko para magdala ng mga tangke at mga sundalo sa dalampasigan noong panahon ng digmaan. Ang disenyo nito ay may patag na pangilalim o flat-bottomed hull para madaling makadaong sa mababaw na tubig nang hindi nasisira ang barko. Mayroon ding itong malawak na lugar para sa kargamento at rampa na maaaring ibaba para mag-load o mag-unload kahit saan. Pagkatapos ng digmaan, ginamit ang LCT bilang paraan ng transportasyon sa dagat. Mula sa pagdadala ng mga tangke, naging gamit niya ito sa paglipat ng mga sasakyan, mabibigat na kagamitan at maging mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayon, baka iniisip mo, ano nga ba ang kaibahan ng barge at LCT? Kahit magkamukha ang dalawa, ang barge ay walang sariling makina, kaya kailangan ng tugboat para ito ay umandar. Samantala, ang LCT ay may sariling makina, kaya kayang-kaya nitong gumalaw ng mag-isa nang wala ng tugboat. Ang mga LCTs ay ginagamit sa maraming bagay dito sa Pilipinas. Marami sa mga ito ay ginagamit ng mga construction companies para magdala ng buhangin, graba at mga kagamitang pangkonstruksyon. Dumadami rin ang paggamit ng LCTs bilang mga Ro-Ro cargo vessel, mga kumpanyang tulad ng ALD Sea Transport, Light Shipping at Santa Clara Shipping ay gumagamit ng LCTs para magdala ng mga truck, bus at kotse sa mga pangunahing ruta ng dagat sa bansa. May mga kumpanya tulad ng Ocean Transport na gumagamit ng LCTs para magdala ng mga container bilang alternatibo sa mga karaniwang barkong pang-container. Ginagamit din ang disenyo ng LCT bilang batayan ng ilang shipping companies sa paggawa ng RoPax o Ro-Ro passenger vessels, lalo na sa mga ruta kung saan maaari itong maging epektibo. Sa paglipas ng mga taon, dumami ang bilang ng LCT sa Pilipinas. Isa sa mga dahilan nito ay ang mas mura na presyo ng pagbili ng isang LCT kumpara sa pagbili ng katulad ng RoPax o cargo vessel. Mas madaling gawin ang LCT dahil sa simpleng disenyo at ayos nito. Ang China, na siyang pinakamalaking tagagawa ng barko sa mundo, ay nagmamas produce ng maraming LCT mula pa noong early 2000s na dahilan ng pagbaba ng presyo. Isa pang dahilan ay mas madali at mura ang pagpapatakbo ng mga LCT kumpara sa mga karaniwang RoPax o cargo vessel. Kadalasan, ang mga karaniwang RoPax ay may dalawang makina, samantalang ang karamihan sa mga LCT ay may isang makina lamang. Dahil dito, mas mababa ang konsumo ng krudo at mas mababa rin ang gasto sa maintenance. Ang LCT ay nangangailangan din ng mas kaunting crew para mag-operate kumpara sa karaniwang RoPax. Dahil mababaw ang draft ng LCTs, ay kaya din itong makadaong sa mga hindi gaanong develop na port na may mababaw na tubig. Ang mga benepisyong ito ay lalong randam sa Ro-Ro cargo sector, kung saan bumaba ang mga rate ng kargamento at ang kabuang oras ng biyahe ng mga rolling cargos, lalo na ang mga truck dahil sa paggamit ng LCTs. Ang dagdag na biyahe ng mga Ro-Ro cargo LCTs sa mga lokal na ruta ay nagbigay daan sa mga truck na nagdadala ng mahalagang kargamento na makabiyahe sa lupa at dagat araw-araw. Katunayan, ang order mo mula sa Shopee o Lazada ay maaaring ipadala gamit ang truck na ikakarga rin sa isang LCT. Pero para sa ibang video na yon. At dito nagtatapos ang episode na ito sa ating Barkong Kaalaman. Huwag kalimutang mag-follow sa Philippine Ship Spotter Society Facebook page para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa barko dito sa Pilipinas. Sa uulitin mga ka-ship spotters, bye-bye!